Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. At ang topic pa rin natin ngayon tungkol sa Level 2 Platform Business Model. At best example ko mga kanegosyo, familiar naman siguro tayo sa hardware na negosyo, tama? Eto kung nagsisimula ka palang magnegosyo or kung may negosyo ka, tapusin mo 'tong video na 'to, sigurado marami kang matututunan at advantage mo na 'to mga kanegosyo. Ito yung mga hindi tinuturo ng mga taong mayayaman sa taas. Gusto nila sila lang. Gusto nila yung mga nasa baba, level 1 na negosyante hanggang dun lang. Ayaw nilang malaman mo 'to. Ito muna ang kwento mga kanegosyo. Nung pandemic, familiar naman tayo. Nung pandemic mga kanegosyo, halos lahat ng negosyo sa malapit na nakapalibot sa school is puro nagsara. Nalugi, nag-close. Dahil halos 2 years din online class ang mga school mga kanegosyo. Ang tagal din bago makabalik sa normal. At isa ako sa mga negosyante na nalugi doon mga kanegosyo. Naitayo ko nga pala yung sari-sari store ko mga kanegosyo. Malapit kung saan ako graduate ng college sa TIP Cubao. Graduate po ako ng Marketing Management sa Technological Institute of the Philippines. After ko graduate, mga 2 years, nag-work din ako. Pero gusto ko talaga magnegosyo. Bakit sari-sari store? Kasi pambansang negosyo. Hindi rin ako marunong magluto. Kaya hindi rin pwede kainan. Tsaka ako lang din sa sari-sari store mag-isa eh. Basta gusto ko lang talaga matry magnegosyo. Hindi ko pa alam yung focus in one. Hindi ko pa alam yung community ng mayaman. Hindi ko pa alam yung business model na level 2. Kumbaga gusto ko lang, sa pagtaha ko sa mundo ng pagninegosyo, doon ko lang din siya natutunan. Nalugian ako ng sari-sari store, una kong negosyo, barbecuehan, nalugi din, bilyaran, nalugi din. Ngayon, nagninegosyo pa rin, rental naman. So, maraming kwento. Pinaka the best na kwento ko mga kanegosyo lagi yung sari-sari store kasi yun yung pinakauna kong negosyo. At doon din yung pinakamaraming learnings. Kaya kung mapapansin nyo, puro tungkol sa sari-sari store yung kwento ko. Kasi yun yung talagang, as in, zero knowledge ako sa business. Gusto ko talagang itry lang. Gusto ko muna itry bago magkaroon ng lesson, matutunan. At ang sari-sari store mga kanegosyo, walang focus in one. At hindi natin malilevel up sa level 2. Hindi natin ma-applyan yan ng franchising business model, platform business model, software, manpower, licensing. Forever lang po sa level 1 ng sari-sari store. Ang sari-sari store, pag lumaki, sari-sari store pa rin. Never na magiging grocery yan. May-ari po ako ng sari-sari store within 5 years mga kanegosyo ng buhay ko. Kumita din ako diyan at yan yung learnings na lagi kong natututunan. Diyan yung learnings na mga natutunan ko mga kanegosyo. Tunay na negosyo lang yung sinishare ko dito. Hindi networking, hindi putyo-putyong negosyo. Tunay na negosyo at tunay na experience ko mga kanegosyo. At balik na tayo sa hardware mga kanegosyo. Ang business model ng hardware mga kanegosyo is platform business model. Magbabagsak muna yung mga supplier ng pintura, supplier ng buhangin, hollow blocks. Maraming supplier yan mga kanegosyo eh. Supplier sa construction. Magbabagsak yan sa hardware mga kanegosyo.
Tulad lang din yan ng grocery store. Kaya panalo dyan, kaya yan yung gustong-gusto ng mga in-check na negosyo, mga kanegosyo. Kasi cash flow gaming yan. Babagsakan muna sila ng produkto at babayaran yan ng may-ari ng hardware, yung mga Chinese karamihan, o kaya Filipino-Chinese. Babagsakan yan sila ng mga produkto at babayaran nila yan sa loob ng 3 to 4 months. Minsan nga mataas pa eh. Alam ko may mga produkto na umaabot ng 5 months yung bago nila bayaran sa supplier yan. Kaya panalo sa cash yung may-ari ng construction, may-ari ng hardware. At mataas pa yung patong nila dyan sa mga produkto na yan, mga kanegosyo. Alam ko nasa 30% pa yung patong ng mga may-ari ng hardware dyan. Bukod sa nasa kanila na yung cash sa loob ng 4 na buwan, 3 buwan, na pwede nilang gamitin sa iba pang mas mabilis na pagpapaikot ng pera, yung patong nila, yung profit pa nila sa bawat produkto dyan, nasa 30% mga kanegosyo. Yung iba mataas pa, nasa 35 to 40% pa nga eh. Kaya panalo talaga yung may-ari ng hardware, mga kanegosyo. Kaya gustong-gusto ng mga Filipino-Chinese natin yan na negosyo. Kasi cash flow gaming, ang panalo dyan yung may-ari. Akala nyo walang kita yung mga hardware na yan? Nagkakamali kayo. Yan yung pinaka-best example ng platform business model, mga kanegosyo. Hardware. Kaya kung may mga hardware sa malapit sa inyo, napanood mo tong video ko, ngayon alam mo na, mga kanegosyo, kung paano umiikot yung cash nila. Postpaid, magbabagsak muna si supplier, babayaran nila sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Cash flow gaming, mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, mga kanegosyo, nagpapasalamat ako. Subscribe ka naman sa akin, like mo na rin tong video ko, heart mo na rin, comment ka na rin sa baba kung may mga tanong ka. Bilang negosyante, mga kanegosyo, kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray. Kahit anong religion natin, mga kanegosyo. Ingat tayong lahat. Peace.